ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Paildon, sina Allen Capuyan. Protektor umano ng drug lord sina Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Manasseh Mans Carpio na asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon protektor daw po, 'di ba? Ngayon, paano nyo i-deny yan? Meron ng kumanta, 'di ba? May kumanta na. Actually maganda yung ano niya, yung tunog, yung boses, 'di ba? Pag pamilyang Duterte, yung mga pamilyang Duterte, wala po tayong aasahan diyan, 'di ba? Kasi lahat po ng mga 'yan may mga sikretong tinatago na hindi alam ng mga Pilipino. Pero salamat sa administrasyon ngayon dahil unti-unti pong lumalabas. 'Di ba? Unti-unti pong lumalabas. Siyempre, natural. Etong issue na to na lumalabas po ngayon, i-deny po nila yan. Oo, sasabihin, wala akong alam dyan. Di ko kilala si Juan, Pedro, Sango ko, hindi ko kilala yan. Yan po palagi yung depensa. Diba? Yun po palagi yung depensa ng mga kalaban. Hindi na po bago yan. Diba? Tuloy natin. Alam nyo, ito si Trillanes, di kayo tatantanan yan. Tingnan nyo mga Duterte kayo. Lumiliit na ng lumiliit ang inyong mundo. Yung kay dating Senador Antonio Trillanes IV, kasabwat ni na Duterte at Carpio, si dating Bureau of Corrections o BOC Commissioner Nicanor Faldon. Agoy! Miyerkules ng umaga naghain ng conspiracy to commit illegal drug importation complaint at paglabag sa Anti-Graft and Practices Act si Trillanes sa Department of Justice o DOJ. Kasama sa mga respondent dito si Representative Duterte, Attorney Carpio, dating Customs Chief Faldon. Akala ko, Noy PH, shoutout ta kay Noy. Oy, support po natin yan si Noy PH, Noy PH TV, ano po yan? Sumusuporta po yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Oo. May mga vlog din po yan patungkol sa ating Pangulo. And of course, si Mamita Startalk, Berador Pikwa, mga kaibigan po natin yan, ha? Mga sumusuporta po yan sa ating administrasyon ngayon. Oo. Okay na, ano daw to? Nakasulat dito. Okay na basti. Sabi ni Saulan Subangan, wow, galing mo ballpen, di mo alam pinagsasabi mo. Oo, di ko daw po alam yung pinagsasabi ko. Kung hindi ka ba naman isang tangang inutil, putang ina mo ka. Sabi ko nga, yung katalinuhan nyo, kabubuhan ko pa lang yan. Oo, di ba? Kabubuhan ko pa lang to. Hindi ko pa tinatalinuhan. Tarantado ka ba? Diba? Anyway, tuloy natin to. At 7 iba pa. Ginawang basihan ng reklamo ni Trillanes ang nasabat na mahigit 600 kilo o 6.4 billion pesos na halaga ng illegal na droga noong 2017 sa Valenzuela City. Ngayon, ganito yung naging sistema. Ma'am Cora Vidal, shoutout to Ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Si dating BOC Commissioner Faldon naman ang umano'y isa sa facilitator o tumulong para maipasok ang illegal na droga sa Manila International Container Port at maipuslit palabas. Dagdag pa ni Trillanes, ito ang... Grabe Imbis na yung mga nakaupo sa gobyerno noon, sila yung poprotekta sa bansa, sa mga Pilipino, sa kabataan, sila pa po yung sumisira dito. Diba? O, kasi ang intensyon po nila, wala po silang pakialam sa mga Pilipino, walang pakialam sa bansa, basta sila ay magkaroon ng mga ari-arian, maraming pag-aari, koneksyon, kapangyarihan, yun po yun sa kanila Diba? Oo, hindi po nila tinitingnan kung ano yung makakabuti sa ating bansa. Kaya kung papansinin nyo, ang dami pong naghihirap sa atin. Dahil karamihan po ng mga kampo ni Digong ay talagang makasarili. Diba? Anyway, mamaya pag-uusapan natin, may isang video na nakalagay talaga doon, sabi niya,
puking ina ng BBM nyo, sabi niya. Ang ina, mamaya ka, babanatan natin yan mamaya. Sasapukin natin yung utak niyan. Anyway, ito muna, focus muna tayo dito. Resulta ng ginawa nilang pagdinig noon sa Senado kung saan hinamon niya si Pulong Duterte na ipakita ang kanyang totoo na nagpapatunay umano na miyembro siya ng Triad. Kaya kabilang sa ebidensya na kanyang isinama sa reklamo. Ang pagkakaintindi ko po sa Triad, para po siyang Yakuza. Oo, parang Yakuza. At dito naman sa ating bansa, parang NPA. So, grupo po yun na kumakalaban sa gobyerno. Oo, parang yun yung pagkakaintindi ko sa Triad. Sa China naman yun, yung Triad. Okay, may parte na lugar sa China na may Triad, no? Na parang sila yung underground. Ang mga impormasyon na nakuha sa Senate hearing. Nakaangkla ang reklamo ni Trillanes laban kina Duterte at Carpio at sa tinatawag na Davao Group sa testimonya ng customs broker na si Mark Taguba na humarap noon sa pagdinig ng Senado. Pero ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Sabi ni Kylie Glass, ulol, matapang kali ka. Dito, suntukan tayo. Hindi na, alam nyo, hindi po ako nakikipagsuntukan ngayon. Barilan yung gusto ko. Tangina mo, kung wala kang pambili ng baril, putang ina mo ka, pakamatay ka na. Ulol ka pala eh. Suntukan, di na uso yan ngayon. Tarantado. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Binigyang diin ng dating mambabatas na nagsabuatan ang mga respondent gamit ang kanilang kapangyarihan sa panahong iyon para maipuslit. Ang kapal niya, no? Tangina, kung ako niyan, ilibing ko na lang yung sarili. Yung kapal ba naman yan, no? Ang kontrabando. Samantala, malusutan mo man yung isang papel doon, putang ina, may handami pa, oh. Sasaluin mo yung marami. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong Duterte, welcome sa kanya ang reklamo ni Oy, 317 thumbs up. Maraming salamat po ha. Yung iba mahihain talaga eh. Trillanes, magandaan niya ito dahil magkakaroon ng pagdinig sa korte at hindi sa social media. Nanindigan ito na siya ay inosente at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan sa ulitin natin. Ito yung sinabi niya, oh. Yan, oh. Naghuhugas kamay na siya. Ang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong Duterte, welcome sa kanya ang reklamo ni Trillanes. Magandaan niya ito dahil magkakaroon ng pagdinig sa korte at hindi sa social media. Maganda ito dahil magkakaroon ng pagdinig. Kasi sa korte kasi, bawal kasi yung mga camera dun. Oo, kasi kung sa idadaan sa Kongreso, Senado, may camera. Pag nautal-utal ka dun sa Senado, kahihiyan mo yun. Diba? Pag hindi mo kayang sagutin ang mga katanungan sa'yo ng mga senador o di kaya mga kongresista, kahihiyan mo yun. Sa korte kasi, walang camera doon. Diba? Paglabas mo na lang siguro, tsaka pa yung interview. Pero mas kung ako papipiliin, kongreso muna o di kaya sa senado. O mas maganda nga, sa kongreso na nga eh. Kasi magagaling yung mga manggisa yung mga kongresista natin, di ba? Oo. Tapos sabi niya, mas maganda nga, ganito, ganyan. Tuwan-tuwa daw siya. Okay daw sa kanya. Pero deep inside niyan, iwan ko lang, no? Tingnan natin. Nanindigan ito na siya ay inosente at tiwalang malilinis ang kanyang pangalan sa issue. Natural, sasabihin mong inosente ka. Kasi ikaw yung pag sinabihan kang, ginawa mo ito, Pulong. Hindi. Papatunayan kong inosente ako. Yun naman talaga, hindi mo, never mong aaminin yan. Diba? Hindi mo aaminin yan. So, magkakaalaman talaga sa korte. Diba? Pero mas maganda yung nangyayari ngayon kasi ang Pangulo natin, no? Gusto talaga mapabuti yung ating bansa. Kasi kung panahon pa yan ni Digong, sasampahan mo sila ng reklamo, kaso, mababasura lang po yan. Parang kay Kibuloy noon. Sinampahan ng kaso si Kibuloy, nabasura lang. Kasi ang presidente, si Digong. Samantala, sinisika pang makuha ng UNTV News ang tugon ni na Attorney Mans Carpio, dating BOC Commissioner Faldon at iba pang mga respondent sa reklamo. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman yung ito naman yung alam mo, ito si
pulong, nananahimik yan ngayon kasi ano siya, para hindi siya pagpiestahan sa social media, 'di ba? Kaya tahimik po 'yan. Alam mo pag ikaw alam mo sa sarili mong may ginawa ka, tatahimik ka lang para hindi maungkat yung baho mo. 'Di ba? Oh, parang kayo mangungupit kayo sa tatay niyo pambili ng candy, kinuha niyo sa bulsa. Oh, hindi tatahimik lang kayo, hindi kayo magsasalita na nangupit pala kayo sa tatay niyo. Kasi pag nag-ingay ka, nagsalita ka, hinanap ng tatay mo, tatanungin ka, oh, ano nangyari? Saan na yung pera dito sa bulsa? O, di ba? Mapapahama ka, mapapalo ka sa puwet. O, shoutout po sa lahat. Anyway, ito po yung karugtong yan. Isunod po natin ito. Ito po yung sinabi ni Quinestyon ni Davao City First Quinestyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kredibilidad ni Jimmy Guban, ang panibagong testigo sa isinasagawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binuo ang Quadcom upang pag-isahin na lang ang investigasyon ng mga kongresista kaugnay ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killing sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Duterte, questionable ang kredibilidad ni Guban at walang basihan ang kanyang mga pahayag. Ito ay lalo na't na-contempt na anya ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban dahil sa pagsisinungaling nito. Alam nyo, ito si Guban, nadiin siya sa panahon nyo, Pulong. Diba? Oo, natural, pag tatay mo kasi yung presidente, hawak niya, makapangyarihan kayo, of course, diba? Kaya yung gawing baliktarin yung tama, 'di ba? Oo. Ito kasi, kung talagang nagsisinungaling ito, mauutal-utal yan sa interview. Pero tingnan nyo ha, every time na tinatanong siya, dire-diretso yung sagot niya. Ngayon, ikumparan nyo siya ngayon, okay, kay Kalbo. Ikumparan nyo ngayon. Oy, salamat po Constantino Maranan. Maraming salamat po sa iyong pakulay. And of course, shoutout po sa Munting Tinig Channel. Support po natin yan, mga pre. So, eto na nga. Ikumpara nyo kay Morales ngayon. Sino yung nauutal? Sige. Sino yung nagsisinungaling? Halatang si Morales, di ba? Pero dito, kampante po siya at masaya. Kaya nga kumanta siya ngayon kaya kumanta siya dahil may tiwala daw po siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nakikita niya na may pagbabago. Kasi kung sa panahon ni Digong kumanta tong tao na to, ang pag-iinitan dito yung pamilya niya at buhay niya. 'Di ba? Oo, natural, pamilya mo yun, mahal mo yung pamilya mo 'di ba? Mananahimik ka na lang. Oo, yun. Pero kasi kung titingnan nyo yung background ng mga Duterte sa sinasabi nitong tao na to, 'di ba? Halos kapani-paniwala talaga. Tugman-tugma talaga. Araw ng Biyernes, August 16, nang iharap sa public hearing si Guban at dito binawi niya ang mga naging unang pahayag sa Senado noon kaugnay ng nadiskubreng bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa magnetic lifters noong 2018. Ngayon, idinadawit na nito ang mga personalidad na malapit sa pamilyang Duterte. Kabilang na si Representative Duterte, Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating presidential... Michael Yang! Ulitin natin, Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, at maging si Michael Yang na dating Presidential Economic Advisor ni Michael Yang. Huwag niyong sabihin ito si Michael Yang, hindi yan adictus. Diba? Mukha pa lang ni Michael Yang. Mapakita ka sa akin man yan, sampalin ko yung utak mo Tinanggigil ako sa mukha ni Michael Yang. Utangin na ba? Parang tinailang sa kanalang bobo. K.O. Papasok-pasok kayo dito sa bansa namin tapos sisirain nyo yung mga Pilipino. Sasaksakan nyo ng droga yung bansa na to. Tangin na. Kung may bitay lang sa panahon ngayon, patay na yung pamilya na to.
ni dating Pangulong Duterte. Nanonood ang taong bayan eh. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin Committee at sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo at dito ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Congressman, well, maganda yung tanong niya. Pero kung gagawin mo siyang positive, gagawin mo siyang positive, hindi siya magiging one-sided. Pero kung negative ang tingin mo doon sa tanong, sasabihin mo, makaduta yata ito. Kasi bakit ganun makatanong? Diba? Ako, ang naiisip ko dyan, kasi sa panahon ni Digong, iba yung administrasyon ngayon. Diba? Pag subukan mong kumanta sa panahon ni Digong, ikanta mo silang lahat. Ewan ko, ano mangyari sa'yo? Ngayon, eto yung sagot niya. Pakinggan natin. Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa justisya ng ating bayan. Tinawag namang hearsay. Nakikita niyo yun? Maganda ang pagserbisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kaya kumanta siya at feeling niya safe yung buhay niya, yung pamilya niya, kaya kumanta siya. Oo, 'di ba? Nagigets niyo na kung bakit kailangan mong magsinungaling noon. 'Di ba? Nagigets niyo na. Subukan mong magsabi ng katotohanan sa panahon ni Digong. Baka wala na, buto ka na lang ngayon. O chismis ng abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortun ang mga pahayag ni Guban. Lalo na ako hindi ako bumibilib dito sa mga lawyer ngayon na kumakampi sa mga drug lords. Oo. Diba? Hindi ako bumibilib dito sa mga lawyer na to. Wala naman ang pangalan ni Yang sa anumang shipping documents o naging consignee man ito. Samantala, iimbitahan naman ang mga personalidad na binanggit ni Guban sa susunod na pagdinig ng Quadcom. Iimbitahan kayo! Magpakita kayo! Iwan ko lang kung magpakita tong mga to. Diba? So malalaman po natin kasi sabi nga, may kasabihan nga, sabi nga ng mga dutain supporter. Hindi nyo kaya yung mga dyan hindi nyo kaya yung mga dutae kasi matatapang yung mga yan. Wala kayo sa kalingkingan yan. So ngayon po natin malalaman kung gaano sila katapang. Kapag nagpakita ka, may itlog ka. Tingnan po natin. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, mabigat ang aligasyon ni Guban na may nagpapalusot ng mga iligal na droga sa customs. Anong motibo? Bakit nagbago ang iyong desisyon? No? At nag-recant ka ng iyong statement. Ang sabi naman niya, gusto niyang magkaroon ng totoong hustisya dahil napilitan siyang sabihin yung mga hindi dapat niyang sabihin. So, kaya yun ang pinaka-point na nagulat. No? Apparently, there seems to be a pressure nung siya ay tumistigo noon na kung saan, naging dahilan para din siya ikulong. Umaasa rin ang kongresistang mapatutunayan ang ugnayan ng illegal pogos, drug-related killings at illegal drug trade sa ginagawang investigasyon ng House Quadcom. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Alam nyo, kaya nagkalitsi-litsi po yung ating bansa. Dahil po sa no? Dahil po sa mga Duterte na to. Wait lang, may ads. Dahil po sa mga Duterte na to, 'di ba? Imagine niyo, yung anak ninyo sa paglaki, tapos magiging magulo yung ating bansa, madadamay po yung anak nyo. Paano magulo, ballpoint man? Natural kung halimbawa, Duterte pa rin yung namuno ngayon, halimbawa lang magiging magulo kasi alam niyo kung bakit. Nagpapakalat sila ng mga droga may mga kaibigan silang chikwa na
kaibigan nila na magpapakalat ng droga sa buong bansa. So yung anak nyo, possible na maano yan, minsan maging tulak, or di kaya gumagamit, or di kaya pag mangyari pa, mapapatay yung anak nyo. Manganganib po yung mga kabataan kapag ang mga Duterte ang makabalik sa kapangyarihan. Yun po yun. Diba? Kawawa po ang magiging anak ninyo. Oo. Diba? Kasi, Duterte eh. Oo. Alam mo yung mga Duterte, bakla naman yan. Matapang lang po sila kasi nag-uutos sila. Pero kung sila yung gagawa, di nila kaya. Ako, lumalabas ako, wala akong security. Sana all, diba? Pero yung mga Duterte, lumalabas, may security. O sino yung matapang sa amin ngayon? Duterte pa rin, di ba? May security yung mga Duterte, di ba? San ka pa? Isunod natin to. Mamaya, ipahuli natin yung ano. Sabi nung tao na yon, tinuking ina si ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, bibigyan natin ng reaction yun. Pero ngayon, ito muna. Po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Huwag niyo pong kalimutang mag-thumbs up dyan, ha? Huwag kayong mahiya po. Shoutout sa 2044 viewers natin dyan, ha? At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Iprenesenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Isang person deprived of liberty o PDL ngayon si Guban na ilang taon nang nakadetine sa pasilidad ng Bureau of Corrections. Isa siya sa mga isinangkot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngayon, idinadawit na ng dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya. Shoutout po kay Simply Tukis Ayan, magandang ano po sa'yo, magandang hapon po. Ayan. Duterte at maging si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na mga sangkot umano sa smuggling ng illegal na droga. During your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is your order, yung anak, si Mans saka si Pulong. Pero Michael Yang, dahil si Michael Yang, madaldal yan. You mentioned kasi first family. Again, I will ask you, where's the first family? The Duterte family, Your Honor. Disan, Pulong, and Mans Carpio. Yung partner ni Sara, damay din. Diba? Hinihiling ni Guban sa House Quadruple Committee na mabigyan ng immunity mula sa prosecution at mapasa ilalim sa jurisdiksyon ng House of Representatives o Witness Protection Program, lalo na't seryoso anya ang kanyang testimonya at tinalikuran nito ang mga unang pahayag sa pagdinig ng Senado noong 2018. Dating itinuro ni Guban si former PNP Anti-Illegal Drug Group OIC Eduardo Asierto na sangkot umano sa shipments ng shabu. Nakadetine si Guban sa loob ng ilang taon. Nanonood ang taong bayan eh. Kasi ang nakikita ko kay Guban, ganito, sa panahon ni Digong pag inamin niya yung totoo doon sa hearing, mamamatay yung pamilya niya, mapapahamak yung pamilya niya. Kapag nagsinungaling naman siya sa hearing, makukulong siya. So, tingnan nyo, mas pinili pa niyang makulong, magsinungaling na lang, para sa pamilya niya. Wala siyang takas eh. Sa panahon ni Digong wala siyang takas doon. Mamili ka. Makukulong ka o mamamatay yung pamilya mo. Diba?
ay magsinungaling na lang ako sa sa hearing kasi para okay lang makulong ako, pagdusahan ko na lang yung di ko kasalanan. Ang dami pong nagdusa na wala naman talagang kasalanan sa panahon ni Digong. Habang si Digong pasarap-sarap lang, laplapan dun sa nilaplap yung babae sa harap ng camera. Sarap ng buhay ng Digong nyo. Pero tingnan nyo ngayon, masarap man yung buhay niya ngayon, noon, tingnan nyo ngayon, gipit na sila. Oo, hindi po sa pera ha, mayayaman naman yung mga yan. Ginigipit na sila kasi naniningil na eh. Nagtanim sila ng katarantaduhan noon, ngayon sinisingil na sila. Ha? Oy, 728 tamsak, maraming salamat po ha. Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin Committee, ang sabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. O, diba? Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Samantala, Darius Odon, shoutout po ah. mahigit na sa 150 kaso ang iniuugnay sa operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa loob ito ng mahigit 8 taon. Oy, sabi ni Aquino epipin ko yung mga nanonood daw sa akin, anong sabi niya dito? Bangag daw kayo, bangag daw tayong lahat. Ayan pinin ko na ha. Nakapin na. Shoutout kay Jack Ross Carlson ha. Isa ito sa mga inihayag ng pambansang pulisya sa House Quadruple Committee sa Bacolor, Pampanga. Based on our record, since January 2016 to July 31, 2024, we have recorded a total of 152 cases. These are all POGO-related incidents, Your Honor. Pinag-isa na ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights ang ginagawang investigasyon ng mga kongresista sa pinakamalaking issue sa bansa, partikular na ang posibleng ugnayan ng operasyon ng illegal na POGOs, extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at illegal drug trade. Giit naman ng House Committee on Public Safety and Order Chairperson, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Nag-umpisa sa dating administrasyon ang mga illegal na Red Bullet, 12-year shoutout po aktibidad sa POGO hubs at nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa aming pag-iimbestiga, nagsimula na nilang ariin ang ating mga lupain. Ganon din ang mga iba't ibang korporasyon na pag-aari ng mga banyaga, direct man o indirect. Pasukin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, suhulan ang mga namumuno, punuin ng droga at mga iba't ibang klase ng sugal ang ating lipunan para maghasik ng kaguluhan at patayan. Pulis laban sa ating mamamayan, mga maling buy-bust operation upang maisakatuparan. Naalala niyo yung binigyan ko ng reaksyon, yung na-frame up siya. Okay, isang model actor. Okay? Nakasama pa nga niya si Bong Navarro sa loob 'di ba? Na-frame up siya, nagdodroga daw siya, ganun yung inakusa sa kanya. Kasi sa panahon po na yon, sa panahon ni Digong, magsuso na po siya. So kailangan nila ng artista o model na may pangalan na ma-frame up para si Digong may ibida doon sa kanyang suna noon. 'Di ba? Ang kanilang quota system, mga bagay na nangyari at isinakatuparan sa nakaraang administrasyon na lumalagaslas pa sa ating kapanahunan. Ginawa ang pagdinig sa lalawigan ng Pampanga dahil sa pagkakaroon ng mga resource person at testigong may mahahalagang impormasyon sa mga isyong iniimbestigahan ng House Quadruple Committee. Rosa Licoz, UNTV. At nagpapasalamat po tayo ngayon kasi talaga, no? Talagang may hustisya talaga, no? Para sa mga naapi po noon, no? Talagang yung mga inapi ng mga dutain noon ay
kahit papaano nakakapalag-palag na sila ngayon. Nakakahinga po sila ng maluwag, 'di ba? Yun po, kaya nga nakikita ko dito, naiisip ko bakit nila binabanatan yung ating pangulo na kesyo ganito daw, ganyan. Ayaw ba nila ng ganito na tingnan nyo yung mga hindi nakakapalag noon, walang kalaban-laban noon, nagkakaroon na po ng laban ngayon. No? So, hindi ko alam kung bulag ba talaga sila or pera-pera lang talaga. Kaya tayo po, magkaisa po tayo para sa bansa, para sa ating kapwa Pilipino, 'di ba?